Si Dado ay 3 buwan ng construction worker sa pinatatayong Luna del Mar Resort sa dulo ng isang liblib na baybayin sa Antique. Pinangako raw na ito ang magiging pinaka-exclusive eco-resort sa buong Visayas. May private villas, infinity pools, at beachfront na walang kapitbahay. Pero mula nang magsimula ang proyekto, may mga bagay na hindi tugma sa normal. Sobrang tahimik ang lugar. Palaging may malamig na hangin kahit tirik ang araw. At tuwing hapon, biglang nagsasabayan ang mga kulisap na parang may inaabangan. Unang linggo pa lang, napansin na nila ang kakaibang nangyayari. "Pare, saan mo nilapag yung crowbar ko?" Tanong ni Jomar kay Dado isang umaga. "Nasa tabi mo kanina," sagot ni Dado. "Nawawala pre, kasunod nung pako ko kagabi." Hindi lang crowbar, hindi lang pako, hindi lang gloves. Lahat ng nawawala may kapalit. Mga marka sa lupa, mga ukang pahaba, parang kuko. O minsan, bilog na parang may tahing paw prints, pero masyadong mahaba para sa normal na hayop. Ang foreman nila si Mang Roel, pilit na pinapaliwanag, "Hayop lang yan, dami-daming stray dito." Pero tuwing umaga, nakikita nila ang mga marka nakapaligid mismo sa ilalim ng scaffolding. Minsan, nasa mismong tabi ng higaan nila sa bunkhouse. At gabi-gabi, may naririnig sila. Ugong, kaluskos, lakbang na hindi pantay ang bagsak. Pero ang pinakakakaiba, tuwing hating gabi, nagkakabitan ng ilaw ang buong resort kahit wala namang tao sa office. Isang gabi, nagiinuman sila sa gilid ng construction site. Masaya sana hanggang biglang tumigil ang radyo nila. Nawala ang signal. "Pre," sabi ni Toto, "alam niyo ba kung bakit mura ang binigay na sweldo dito? Kasi walang gustong tumanggap ng project na to." "Bakit?" tanong ni Dado. "May 3 crew daw na nauna dito. Umuwi, hindi nagpaalam. Iniwan lahat, bag, telepono, tools." Para bang may sinundan. "Tigil-tigilan mo kami," sabat ni Jomar. Pero bago siya makapagtawa, may malakas na kalabog sa bodega ng kahoy. Sagad! Parang may nabagsak na poste. Tumakbo sila papunta roon. At sa gitna ng bodega, wala namang nabagsak. Pero may nakita silang marka sa sahig. Kalahating paa na may mahahabang kuko. At katabi nito, paw print na parang aso. Pero may daliri. "Buwesit na hayop to. Hybrid?" Biro ni Jomar, pilit nagpapakatapang. Pero si Dado, hindi natawa. May malamig na hangin na dumaan sa batok niya, parang may nanonood sa kanila mula sa likod. Paglingon niya, may aninong nakausli sa sulok ng bodega, nakadapa, nakatitig. Nang ikurap niya, wala na ito. Kinabukasan, sa site orientation dumating ang may-ari ng resort, si Senyora Lucinda Reyna. Tall, maputla. Napakaganda. Pero ang mga mata niya, kulay abong hindi niya maipaliwanag. "Mga iho," sabi nito nakangiti pero malamig. "We appreciate your hard work. We are making a place for very special clients." Napatingin sila sa isa't isa. "Mga foreigner po ba?" tanong ng foreman. Ngumiti si Senyora Lucinda, mabagal parang may tinatagong ngipin. "Let us say, hindi sila namumuhay sa araw." Sabay nagkatawanan ng ibang workers. "Vampire daw," biro ng isa. Pero ang ngiti ni Senyora Lucinda, hindi biro. Ilang araw ang lumipas, dumadami ang gumagalaw sa resort tuwing gabi. May mga ilaw sa villas na hindi naman pinapagana. At tuwing madaling araw, nag-iiwan ng basa-basa ang sahig sa may boardwalk. Parang may lumakad na makintab na balat o pakpak. Isang gabi naiwan si Dado sa site para kunin ang jacket niya. Pagdaan niya sa bagong bukas na Villa 3, may narinig siyang pagkaluskos. "May naiwan ba?" tanong niya. Walang sumagot. Naglakad siya papalapit, binuksan ang ilaw. At muntik siyang mapasigaw.
Sa loob ng villa, may dugong nakalagay sa mangkok at sa paligid, nakauka ang mga marka ng kuko sa sahig. At sa kama, may nakaupong babae, nakatalikod, mahaba ang buhok, payat, at kumikilos ang likod na parang may pakpak sa ilalim. Umahon ang hininga ni Dado, biglang humarap ang babae. Sobrang ganda, sobrang puti, pero ang mata, itim na parang walang pupil. Hindi ka dapat nandito, bulong nito. Nang ngumiti siya, lumabas ang ngipin, hati, matutulis, pang-aswang. Tumakbo si Dado palabas, hindi lumingon. Sumabit ang paa niya sa kahoy, nabagsak. Nang tumingin siya sa likod, wala na ang babae. Pero may narinig siyang boses sa ibabaw. Hindi pa bukas ang resort, pero pwede ka naming i-soft launch. Tumakbo siya hanggang bunkhouse. Nang sumilip sa bintana, nakita niyang dumadami ang aninong gumagalaw sa villa area. Ilang babae, ilang lalaki. May mahahabang kuko, may aninong lumilipad, at sa gitna nila, si Senyora Lucinda. Mga iho, sigaw nito, ang Luna del Mar Resort ay para sa mga kagaya namin. At kayo ang unang service staff habang buhay. Kinabukasan, natagpuan ng barangay ang construction site na tahimik. Walang tao, walang dugo, walang bakas ng away. Pero sa loob ng Villa 3, may naiwan silang notebook. Sa huling pahina, sulat ni Dado. Huwag niyong ituloy ang resort. Hindi para sa tao ang kliyente nila. Hindi usa ang umaapak sa buhangin dito. At hindi tao ang nagbubukas ng ilaw tuwing gabi. Sa ibaba, may marka, tatak ng kuko, mahaba, at basa pa.